na ating Panginoon Kristo. Ako'y malugod na bumabati sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, na isang magandang hapon sa inyo naman. Sa oras na ito, muli tayo mag-aral sa mga banal na salita ng ating Panginoon Diyos. Na sana itong ating pag-aaralan ay may pakita naman natin sa Diyos na tumawag sa atin. At tayo'y inilagay sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil dito mga kapatid, tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo'y tinawag at Kanyang hinirang upang patunayan sa Kanya, lalong-lalo na sa harapan niya, upang makamit natin yung Kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Ngayaan ang minimiti at pinagsisikapan ng lahat ng tao, yung maligtas. Itong salitang maligtas, saan nga ba tayo dapat maligtas? Doon ba sa mga sakuna na nangyayari sa buhay na ito? O di kaya naman kung tayo nagkasakit na malupa at tayo nakaligtas sa sakit na yan, yun ba ang kaligtasan na ating ngayon minimiti at pinagsisikapan na malampasan natin yan? Hindi mga kapatid. Ang tunay na kaligtasan ay yaong kamatayan walang hanggan, o ang ikalawang kamatayan. Sapagkat tayong lahat mga kapatid, mamamatay tayong lahat. At bago tayo mamamatay, mamamatay sana tayo na may pag-asa na hindi katulad ng ilan mga tao na sila pagka namatay na, wala na silang pag-asa. Tayo mga kapatid, mamamatay tayo sana na may pag-asa. Kaya mga kapatid, itong araw, itong mga hapon ito, ihanda natin ang ating sarili upang yung salitang ating pag-aaralan o ang banal na salita na temang ating pag-aaralan ay ating sanang lubos na maunawaan upang mayroong kabuluhan itong ating pagtitipon ng pag-aaral. Para sa mga mapag-aaralan natin, makita ang bawat isa sa atin na tayong lumalakad ayon sa mga itinuro mula pa nung tayo ay naging Iglesia ng Diyos kay Kristo. Kaya bago tayo dumako dito sa inihanda ng Diyos na ating pag-aaralan sa pamamagitan ng ating tagapamahala, hinihiling ko sa inyo na magsitayo tayo at mag-alay ng isang awit ng panalangin. Number 5. Sambahin ang Diyos na ating ilaw, purihin natin ilaw. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Sa mga sandaling ito, Panginoon, naririto kami sa iyong banal na harapan mo kung ikaw ay purihin at luwalhatiin magpakailanman. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw na namin na nagagamit sa buhay namin. At ito ay wala kaming maaaring itumpas, Panginoon, kundi lamang kami ay sumunod at tumupad sa iyong mga kautusan. Itong bagay na ito sana po ay nakakalugod sa iyong banal na paningin upang sa pagtawag mo ang bawat isa sa atin ay maging isang napakasarap na samyo na nag-aalay ng pagsamba at pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Panginoon namin Diyos, na sana po ay inihiling namin at sana tulungan mo ang bawat isa sa atin. Bigyan mo kami ng kalakasan ng pananampalataya upang ang lahat ng pagsubok na sumusubok sa aming pananampalataya ay aming pong mapagtagumpayan. At sa aming pagtatagumpay, Panginoon, umaasa kami na kami yung tutulungan sapagkat wala kaming magagawa, Panginoon, sa mga bagay na darating na pagsubok sa aming buhay kundi ang iyong pagtulong sa amin. At ang pagtulong mo sa amin ay sana itong aming napag-aaralan, ito sanang maging gabay at sandata namin sa patitibaka, hindi sa laman at loob, hindi sa mga gawa ng kahiliman. Alam namin, Panginoon, na marami pa ang aming tatahakin na balakid na darating sa iyong kaharian. Huwag mo pa sanang itulot na mahulog ang bawat isa sa amin sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang sa magkagayon ay hindi sana masayang ang pagtawag mo at pagtawag mo ang bawat isa sa amin. Umaasa kami, Panginoon, na lahat ng aming puniling na ito, aming puniling sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo. Amen. Sa Biblia, Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Ang nagawang pagsamba noong nakaraang linggo, September 30, 2004. Mga awit ng pagsamba bilang 25 at 26. Oras na rin simula ng pagsamba, 2:41 ng hapon. Awit ng panalangin bago mag-sermon bilang 10. Manalangin na kapatid bago mag-sermon, kapatid ng ating tanong. Nabasa ang akda at pagtibay, word ng sermon. Ang nararapat na gagawin ng mga hinilang ng Diyos upang makamtan ang pangakong buhay na walang hanggan. Kapatid na nangaral, kapatid ng Alex Malonzo, at kapatid ng Mating Kapitid. Awit ng panalangin matapos ang sermon bilang 2. Nanalangin ng kapatid matapos ang sermon, kapatid ng Grace Gonzales. Awit ng paghandog bilang 2. Alin ng kaus-pusong paghandog ang inyong kapatid. Suloya bilang 1. Bilang ng kapatid na dumalo, 16. Matanda, 8, bisita, 2, kabataan, 6. Halaga ng koleksyon, 513 pesos. Kapatid na naggawa ng bendisyon, kapatid na maraming palito. Oras na natapos ang pagsamba, 4 ng hapon, gumawa ng akda mo. Narinig ninyo mga kapatid ang nabasang akda ng nakaraang linggo. Mayroon ba kayong napunang mali? Sumubra, kumulang? Kung wala, ating ngayon ipagtitibayin. Ano yung pamagat o paksa ng ating nakaraang pag-aaralan? Ang nararapat na gagawin ng mga hinirang ng Diyos upang makamit ang buhay na walang hanggan. Pangako, buhay na walang hanggan. Ngayon naman mga kapatid, itong ating namang pag-aaralan sapagkat marami ang mga tinawag, dadapwat kakunti ang mga hinirang. Ito po ating pangunawa mga kapatid, hindi dahil sa ikaw ay natawag na. Hindi dahil sa iglesia ka na ng Diyos kay Kristo Jesus ay nahirang na. Kundi tayong lahat, tinawag tayo sa iglesia ng Diyos sa pangalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ngunit, mga kapatid, dadapwat kung kunti ang hinirang. Di sa makapit, mga kapatid,
Dito pa lamang malalaman